Alam mo, yung feeling nung una mo nakuha yung susi ng iyong kotse. Parang level up sa adulting, di ba? Pwede ka nang bumiyahe kahit kailan, di ka na makikisiksik sa FX o sa jeep. Wala nang pila sa UV Express. Pero habang tumatagal, napapansin mo ba, parang ang daming hindi sinabi sa akin dati. Akala ko smooth sailing lang. Pero ang dami palang real talk na hindi kasali sa car manual. Kachanli, welcome to the real world of car ownership. Kung first-time car owner ka o balak mo palang bumili, eto ang 7 important things na wala sa car manual. Hindi ito technical tutorial, eto yung mga lessons na galing sa sariling bulsa, stress at experience. Let's dive in. Number 1, driving in the Philippines is 50% driving skills, 50% emotional control. Yes, pwede kang mag-aral, magmaneho at pumasa sa LTO, pero kung hindi mo kaya ang init ng kalsada, literal at figurative, good luck sa'yo. Kasi wala sa car manual kung paano haharapin ang biglang sisingit na motor sa kaliwat kanan mo. Bus na parang Fast and Furious sa EDSA at Expressway. Ways na gusto kang padaanin sa eskinita. Taong biglang tatawid kahit may footbridge naman sa tabi. May nagsabi nga, driving in the Philippines is not for the weak-hearted. Hindi lang yan biro, mental training din yan. Kaya if you want to survive, palawakin mo ang iyong patience. Sharpen your instincts, learn to chill kahit mainitin ang ulo mo, alamin kung kailan ka lalaban at kailan tatahimik. Bonus tip, kapag may naka-high beam sa'yo, huwag kang gumanti ng high beam pabalik. Hindi to Facebook comment war, maging decente pa rin tayo sa kalsada. Number 2, hindi lang freedom ang kotse, may kasama itong hidden lifestyle cost. Yes, may sasakyan ka na. Congrats! Pero may kasabihang, with great power comes great gastos. Here's a sample cost of car ownership sa Pilipinas. Monthly average for daily drivers. Gas, 4,000 to 8,000 pesos. Parking, 1,000 to 5,000 pesos, lalo na kung condo living ka. Maintenance fund, 1,000 to 2,000 pesos. Car wash, 200 to 800 pesos. Insurance, 1,000 plus, registration and emission testing, around 500 pesos per month. That is 7,000 to 17,000 per month. Kahit fully paid na ang kotse mo, mabigat pa rin yan. At hindi pa kasama dyan ang tara, Baguio o Tagaytay tayo, toll fee, car accessories, food drive-thru, at marami pang iba. Tanong, handa ka na ba sa lifestyle change o nabibighani ka lang sa mga Instagram reel? By the way, may video tayo tungkol sa pagiging carpool. Yung may kotse ka nga pero wala ka ng pangkain. Panoorin mo sa upper right ng screen. Baka makatulong sa'yo. Number 3. Hindi lahat ng accessories ay dapat unahin. Pagkabili mo ng kotse, ang dami mong gustong i-upgrade. Spoiler, rims, LED lights, anime shifter na parang Gundam, pero real talk. Safety before aesthetics. Kaya unahin mo to. Dashcam, legal defense mo yan, word versus video, syempre panalo ang video. Pumili ng may dual cam, yung may front and rear, loop recording and decent night vision. Tire pressure monitor, hindi lahat ng kotse meron ito. Low tire pressure leads to reduced fuel efficiency and increases the risk of flat tire. Emergency kit, dapat may jumper cables, inflator, flashlight, basic tools, warning triangles. Hindi kailangan biglaan lahat. Pakonti-konti, basta magsimula ka. Skip mo muna ang aesthetic mods unless may extra kang panggasolina at pang tow. Number 4. PMS is just the tip of the maintenance iceberg. Akala mo ba, kasa every 6 months okay na? Nope. Kotse mo yan. Hindi printer na isasaksak lang tapos magkalimutan na. Ikaw dapat ang nag-check ng tire pressure weekly, marunong magbasa ng oil, brake fluid at coolant level monthly. Maingat sa kakaibang tunog o kalampag habang nagmamaneho. Sensitive sa unusual smells or vibrations. Kung may narinig o naamoy ka kakaiba, check mo agad. Mas matagal, mas dumarami ang sira. Shortcut mindset ay shortcut din ng life ng car mo. Number 5. Gas is not just gas. Fuel quality matters. Yes, pareho 91 or 95 octane yan, pero hindi pareho ang cleanliness at consistency ng gas stations.
Kaya subukan mong mag-observe. Stick to 2 to 3 trusted brands. Track kung saan ka mas tipid sa full tank. Observe kung saan masiyang at magandang performance. Bonus kung may loyalty card. Free gas points sa every karga. Watch out for yung mga hindi nagre-reset ng pump meter bago salinan. Small scam, pero kada refill, lalaki rin ang gastos mo. Kung nasa remote area ka, piliin mo yung kilalang brand. Huwag basta salpak, lalo na yung tingi-tingi na nasa bote. Number 6, parking is a bigger problem than fuel. Minsan, mas mahirap at mas magastos pa ang parking kaysa sa gasolina. Let's break it down. Condo, separate ang bayad sa slot. Minsan, 5K to 7K per month o mas mahal pa depende sa location. Office, kung walang space, expect to walk or pay premium. Malls, may cut-off tapos penalty agad kung lalagpas ka. Tips to survive. Scout ang pupuntahan mo gamit ang Google Maps at Street View. Magdala ng barya or small bills pambayad sa parking. Always fold your side mirrors, lalo na sa makikita na daan. Kung sa labas ka nagpa-park, invest sa quality car cover, kahit second hand muna. Bonus, magdasal na hindi pagfiestahan ng pusa ang hood. Number 7, hindi porket marunong ka ng mag-drive, marunong ka ng mag-car life. Owning a car means responsibility. Hindi lang ito adulting flex sa social media. Tanungin mo ang sarili mo. Marunong ka bang mang-budget for repairs? Kaya mo bang basahin ang warning light sa dashboard? Alam mo ba ang gagawin kapag na-aksidente ka? Paano mag-claim sa insurance? Marunong ka bang mag-adjust ng ilaw sa heavy fog? Anong gagawin mo kung nawalan ka ng preno? Possible wala yan sa manual, pero nandyan ang YouTube tutorials. Car forums, maraming accommodating dyan. Facebook groups, maraming mabait, maraming mema lang. Huwag ka matakot magtanong, lalo na kung buhay mo na nakataya. Recap and recommendation. Being a car owner is a dream for many Filipinos. But being a smart, responsible car owner, that separates ang may kotse sa may alam sa kotse. Hindi mo kailangan maging expert mechanic, pero dapat hindi ka clueless. Kung gusto mong tumagal ang kotse mo nang hindi nauubos ang ipon mo, aralin mo ang lifestyle, hindi lang ang specs. Like, share and subscribe sa Unlimited Life kung gusto mo pa ng real-world car tips. At kung may kakilala kang bibili pala ng kotse, tag mo siya. Baka may mapulot siya sa video na to. Anong car lesson ang natutunan mo the hard way? Share mo naman sa comment section. Drive smart, drive safe. See you sa next ride natin. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Unlimited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli. Drive safely. Ingat!